Sa kasalukuyang kaganapan, lumilitaw ang mainit na kontrobersiya sa social media. Isang ulat ang kumakalat na makailan tungkol sa di umano'y pagtawag ni First Lady Liza Marcos ng lahat ng mga mayor sa Cebu upang pigilan silang dumalo sa isang pinaplano nilang prayer rally na pangungunahan ni Pangulong Duterte. Subalit sa halip na makipag-ugnayan, natuklasan na ilan sa mga mayor ay dumalo sa isang party na inorganisa mismo ni First Lady Liza Marcos. Ang pangyayaring ito ay nagdudulot ng malaking tanong sa kredibilidad ng mga lider. Ang layunin nga ba ni Liza at gaano kahigpit ang kanyang nais na pabagsakin ng mga Duterte? Ang pangyayari ay nagbukas ng mahalagang isyu sa larangan ng politika kung saan ang integridad at layunin ng mga lider ay kinekwestiyon na ng publiko. Ito ay nagbibigay daan sa malalim na pamumuni-muni kung paano nangyari ang mga pangyayari sa likod ng kamera at kung paano kalalim ang mga ugnayan sa loob ng politika ng komunidad. Walisan nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Napang ni Lisa ang mga mayor papuntang Maynila, sino, kaninong pera ginamit? Airfare, party, hotel, shopping, kaninong pera? Papayag ba yung mga mayor na yan? Nagagastos sila ng ganun-ganun na lang kung walang balik, kung walang pakimkim, kung walang kamkam? Sino na naman ang lugi? Pilipino na naman habang ginagapang ng buwaka ng inang hegemonyong itong gobyerno na ito dahil ayaw nila at mga mayors na ito na maging kabahagi ng prayer rally. Kung ayaw niyo maging kabahagi ng prayer rally, hindi niyo kailangan pumunta ng Maynila at gumastos, okay, ng pera ng bayan para maiwasan niyo yung rally. Wala namang sapilitan yan. Oh, sabi ni Dragoet, magpapulburon test ka na kuting. Wala mang salpilitan ng rally. Kung gusto mo pumunta ng rally, edi pumunta ka ng rally. Hindi mo kailangan tumakas sa Cebu. Hindi mo kailangan gumapang. Gulf Steward, thank you. Kayong mga mayors ng mga bugo, naunsaman mo, mga dudong, mga inday. Ha? Mga taksil mo sa inyong bayan. Mga taksil ka mo sa inyong bayan, mga hinayupak kayo. Yes, yung bunganga ko, tatagos ko yan sa inyong mga bungo. Okay? Mga hinayupak kayo, nagpapauto kayo sa isang Junano, Junanay, sabi ni Pebbles Talakera o nanay, sa isang butod, sa isang Liza Panas, Liza Smugs. Okay? Alam mo, nakikikwento lang ako. Yung friend kong lawyer, tinatanong niya ako. Sabi niya sa akin, hindi siya Tagalog. Sabi ko, ngayon lang nag-message kasi siya sa akin, matatawa ka. Kailangan ko lang i-share sa inyo I-share ko lang nung bonggang-bongga ang sinend sa akin ng aking friend tungkol kay Liza Smugs. Okay? Ano na ba yun? Okay. Ito. Sabi niya sa akin. Ito, share ko sa akin. Nagme-message kami. Liza Smugs. Sabi niya, hey, sabi niya gano'n, who is Liza Smugs? Sabi niya sa akin. Natawa ako. Sabi ko, ha. Liza Smugs, it's what I called Liza Marcos. Sabi ko, Smugs. Sabi ko, short for smuggler. Sabi ko, because she's a business partner of Michael Ma, who is involved in smuggling as per, sabi ko sa kanya, House of Representatives hearing, sabi ko, in January 2023. Sabi ko sa kanya, you know what? When Michael Ma was named in the congressional hearing as one of the smugglers, sabi ko, I started researching who Michael Ma was, sabi ko sa kanya. But based on my research, Ma is the business partner of Liza Smugs and some of Marcos cabinet secretaries. Sabi ko, in China-Philippine Unified Enterprises. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya parang, oh yeah, got it. Tapos sabi ko din sa kanya, you know what, my friend, sabi ko, after I exposed Michael Ma and Liza Smugs,
Sabi ko, on January 25th of 2023, sabi ko, can't you believe that? Sabi ko, the succeeding hearing for smuggling that was supposed to happen on January 29, 2023 was canceled. Okay? Tapos sabi ko, and here, sabi ko nandun, lo and behold, darling, sabi ko sa kanya, and in June 2023, you know what? Michael Ma was appointed as special envoy to China. Now you understand why I keep talking here. Sabi ko kaya may vlog. Kasi ang asawa niya ay Pilipina. Oh, pero tinatanong ko niya marinig sa akin. You know, that's why I keep talking on my vlog. Sabi ko about the corruption, the injustice that is happening in the Philippine government. Sabi ko sa akin, I hope you can understand Tagalog so you can, you know, you can understand what I am saying, everything I am live. Okay. That's how and here, sabi ko sa kanya, my friend, you know, the Kuting, the kitten. Ha, ha, ha. And Lisa the Snake. Sabi ko, they even included Michael Ma on state visit. Sabi ko ng gano'n. Ayan. Although, sabi ko, he was named as a smuggler in the congressional hearing. Diba? What a beautiful country, Philippines. Sabi ko sa kanya, regards to your wife, ha ha ha. Okay? Yon. Lisa Smugs. Ngayon, mga palangga, balik tayo sa mga mayor. So, mga mayor ng Cebu, mga Bisaya diha sa Cebu, so kailangan malaman ninyo lahat na ang mga mayor ninyo, majority of your mayor nasa Maynila, nagpapakasarap, ginapang nilingkis ni Lisa Ahas Araneta Smugs para hindi maka-attend dyan sa prayer rally o sa pagtitipon. Pero kahit ano pang gapang ni Lisa Smugs, ano pa ang pagdidikta niya, lalabas at lalabas ang katotohanan at tayo ang tunay na lilingkis sa mga hinayupak na yan. Ang mga puting ahas, ang lilingkis sa mga itim ang budi na ahas na masahol pa sa burak ang pagkatao katulad ni Lisa Ahas. Thank you palangga. Bukas na ang simula paglayas ng mga bangag sa Pinas, LEMs. Kaya natatakot sila, di ba? Sa dami ng in-expose ko sa inyo dito na natataranta si Lisa Smugs, doon pa lang sa mga nakikita nila na sa social media, yung mga dati, distab daw, di ba? Nagpa-request siya ng tangke de guerra sa Malacanang, di ba? Naalala nyo yun? So, ganun sila ka bangag na bangag. Okay? Next target ni Tamba at Congress ay mga kapatid na INC kasi against sa PI. O di subukan nila ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. May mga kamag-anak ko, marami akong kamag-anak na INC at kaibigan lalo na dito sa Jamaica. Di subukan nilang, sige, ubusin nila ang PC ng mga taong bayan. Whether ikaw ay Kingdom of Jesus Christ, INC, Muslim o kahit anong pang mga religious belief mo, ubusin ninyo ang pasensya ng taong bayan. Mga buhakan ng GNMS kayo. Okay? So ngayon mga palangga, kung makakarating kayo na doon, sinabi ko na kanina sa Cebu, okay? yung what you call it, yung location. So, you have to be part of it. Kasi, yung ginagawa sa atin, okay, balikan natin. Ito yung bunga ng ating mga expose. Kaya nga, di ba, bunga ito, kaya gusto akong gurgurin, may mga proxy cases, pero si Lisa lahat ang behind yan. Di ba? I'll talk about that later, dun sa pinakadulong part ng ating vlog. So ngayon, nakita nyo naman yung ginagawa ni Risa Virus na nagkaray-karay ng mga nakamaskara sarado, na nakasarado ang mga muka. At sabi nga ni ni Marcoleta, ni Congressman Marcoleta, I hope Congressman Marcoleta, ipakita mo din yung tapang mo. Kasi I admire Congressman Kong Marcoleta. Na-interview ko yan . Maganda ang kanyang ideology pagdating sa mga magsasaka. Pero for sure, intindihin natin, baka nakikiramdam or something, nakikita ni Marcoleta kung anong kahayupan na ginagawa sa Kongreso. At I hope, if you're really for the country, you have to speak up, walang reservation. Itodo mo na. Kasi you will fight para sa Pilipino para sa magsasaka. Sabi ni Marcoleta, tungkol dun sa kinaray-karay ng mga nakamaskara, na mga parang mga multo. Di ba? Sabi ni Marcoleta, na hindi ka tanggap-tanggap o hindi ka tatanggapin ng piskal na mag-file ka ng asunto na nakamaskara. Unang-una, gagawa ka ng complaint affidavit. Papakita mo,
fix mo yung signature mo doon. Doon na ipakilala mo ang sarili mo. Pipirmahan mo, tama. Mo pa nga at ayon at iyon sapagkat kung hindi mo pinirmahan iyon, baliwala iyon. Ganon ba yon sa pamamaraan ng Senado kung halimbawa na may uusigin ka, kailangan nakatakip ang muka ng testigo? Paano mo masasabi ngayon na yung mga taong iyon ay nagsasabi ng totoo sa'yo? Pangalan nga lang nila, mga identity nila, ayaw nilang sabihin. Paano susumpa iyon sa katapatan ng mga sasabihin niya laban sa isang tao? Yun ang tingnan natin. Correct, di ba? Kahit sino, pwede nilang bayaran. Si Lisa Smugs nga, pwede magpanggap Pwedeng umarte dyan Pwedeng hilain Ontiveros, lagyan niya ng maskara yung mukha ni Lisa Smugs. Di ba? Magsalita doon kunyari. Di ba? Magsalita siya ng kung ano-anong kasi kahit sino pwedeng karay-karayin kapag ginamit ni virus, ng gobyerno, ng Senado, ng ahas, ang kanilang power para bayaran ang mga testigo para magsalita laban kay Pastor Quiboloy. Kung ako nga, shout out sa mga Cebu, ba? Ginagawa ng paraan ng mga trolls o yung mga bayaran ni Lisa Smugs na mag-invento ng kwento against me. Diba? Mamaya pag-uusapan natin sila kasi po hindi pa na-orient yung mga trolls, yung mga bayaran ni Lisa Smugs. Kaya ang sabi ko sa inyo, kung kaya nilang gawin, may pattern na kasi. Imagine mo, gumawa pa ng paraan ang Presidential Communications, ang buwakan ng inang gobyerno ito na mag-hire ng mga tao laban sa akin para ibabagsak ang kredibilidad ko. Imagine mo, may nag-send sa akin na ako daw, ulit-ulitin ko, na may kinausap silang tao na ako daw ay nagpokpok sa Cebu at yung customer ko daw na pinokpokan ko ay may utang ako, di ba? Sabi ko, kung nagpokpok ako sa Cebu, dapat yung kliyente may utang sa akin, di ba? Kasi kung ikaw nagpokpok, di ba, kung bayaran ka, di yung lalaki ang may utang sa'yo. Bakit ako may utang sa kanya? Ikaw na nga ang bumukangkang, katulad ni Lisa Smugs, di ba? Nakapagbanga, bumubukangkang. At si Emerald Bukangkang, bumubukangkang. Di ba? Ikaw pa may utang. Ano yun? Ibinigay mo na yung kipay mo? May utang ka pa? Nasaan yung logic? You know what I mean? So ito ay very Lisa Smugs. Gagawin nila ang lahat ng kasinungalingan para i-take down, para i-demoralize, para i-bagsak tayo, o isirain tayo sa taong bayan. At again, mga palangga, hindi tayo papayag na sisiraan na lang nila tayo ng ganon. Tatayo, ako sabi ko nga hanggang huling patak ng dugo ko, Lisa, at sisiguraduhin ko yung patak ng dugo mo ang maunang tumulo at may isang patak pa na maiwan sa akin. Dahil ikaw, demonyo ka sa lahat. Yung paggapang mo dyan sa mga mayors na yan at ang panggigipit mo sa akin kay Makanas, sa lahat sa amin, hindi ka namin uurungan. Okay? Hindi ka uurungan ng katotohanan. Akala mo makakaligtas ka. Akala mo sa'yo na ang kapangyarihan, mga palangga. Ito question ko. Bakit hindi mo pa pinapakalat, Lisa Smugs, ang legal love letter ko sa'yo? I'm not gonna say in details, mga palangga. May mga bagay na hindi nyo ba dapat malaman in detalye. Pero tinitignan-tignan ko, wala pang nagsisend sa akin. Ikaw, buha ka ng ina ka. Di ba? Kanina, dapat alam mo na, dapat nakarating na sa kampo mo ang legal love letter ko. Ito po ay connection sa ni-report ko sa FBI. Okay? Alala nyo na. So connection, I cannot give you the full or the entire details of this. Pero gusto ko tanungin kay Lisa, nasaan yung mga dugyot? Hindi pa, bakit ayaw mo pa ipasa sa mga i-disseminate? Sa mga bayaran mo, yung pinadala ko sa'yo. Diba? Itodo mo na. Tangainan nyo Diba? Sasabihin nyo si Marlica, nagti-TNT O mga ganon, diba? I-disseminate nyo na para magkaroon sila ng vlog. Pagka magkaroon sila ng content. Yung mga abogadong kasabwat. Huwag kayong pasisiguro. Ano, magaling kayo? Buha ka ng ina ninyo. I-disseminate nyo na. Inaantay ko disseminate nyo na ng bonggang-bongga. Bakit bumahag ang buntot nyo? Matapos kayo magpa-press con. Disseminate nyo na, Lisa. Huwag nyo nang patagalinan para magkaroon na naman ng content yung mga bayaran ninyo.
'Di ba? Yung yabang nyo lang, ano? Yung yabang nyo lang. Kung pwede ko lang ipagyabang ang mga bagay-bagay na hawak ko ngayon. Kaso hindi tayo pwede magyabang ngayon, mga palangga. Kailangan natin ng pangmatalinong diskartihan or mga palangga, hindi pangbangag na diskarte. Ano, Lisa? Ha? Todo mo na. I-disseminate mo sa mga dugyot mo, sa mga mainstream media mo. Bakit tayo mo isend? Pinadalan ko siya ng love letter, palangga. Legal love letter. Alam mo na to, dahil ikaw ang promotor ng lahat ng ito, di ba? Kaya mo magbayad ng multimillion. Kaya mo magbayad ng bond kahit trillion. You know what I mean? Sa mga lawyers, you know what I mean? Alam mo, aatrasan kita? Putang ina ka. Ang tingin mo sa akin, ganito kasi wala akong pera. Ninakaw sa Kaban ng Bayan. Buha ka ng ginimis mo. Pobreng Pinoy, thank you. May friend ako na nag-message sa akin kung ano-ano mga sinsend na link na mga, nakikita. Sabi ko sa kanya, you have to trust me, darling. In this fight, you have to trust me. I cannot tell you what's going on, the exact details and everything, but I will fight against this Lisa Smugs evil. Ito ang punot dulo ng lahat. Itong buwakan ng ito, kahit hawak niya ang national budget, mga palangga. Total, kung si Pastor Kibuloy ay anointed son, ako ay anointed daughter. Di ba? Oh. Yan. For sure may nanonood dito kasi mahina ang mga utak. Okay, yung mga ano ni Lisa Smugs, yung mga troll niya, mga vloggers sa mga trolls. Ano, hindi pa nakarating sa inyong balita. Dapat by now, alam mo, nakatulog na ako, nag-sleeping beauty na ako. Tinitignan ko yung mga message ko, may nag-message. By now, dapat alam nyo na bakit tayo na i-vlog. Matis ka mapapahiya kayo, no? Ayaw nila i-vlog kasi mapapahiya. Di ba? Okay. Q. Okay? Keyword. Coercion. Okay? Yan. O, yung mga dugyot. I-vlog nyo na. Gamitin niyo yung word na coercion. Magawa kayo ng kwento kung ano, 'di ba? Kasi magaling kayo, 'di ba? O tanungin niyo si Lisa Smugs, tanungin niyo si Cheloy. Tanungin niyo ang Presidential Communications. Tanungin niyo ang mga alipores ng abogado ni Lisa Smugs. Okay? Tanungin niyo sila. 'Di ba? Ang yabang-yabang niyo, buha ka ng ina niyo. Come on, ilabas niyo na. Total may ligay magpa-press con to destroy me. Gagawa niyo ako ng kwento. Gusto niyo ako ipa-deport. Gusto nila ako ipa-deport. Gusto niyo ako ipakulong. Ilabas mo na, Lisa, hinahamon kita. Utang ina ka. Bakit hindi niyo ipakalat ngayon yan? Okay? Hindi niyo na ngayon ipakalat yung rest back ko sa inyo. Rest backan ba ka mo? Sabi ko sa inyo, mga palangga, wala man tayong pera na ninakaw sa bayan, sa national budget natin, hindi tayo uurong. Dahil kung uurong si Maharlika at kung ako ang sa tingin nyo ay taga-ngangabels dito at magpapasindak sa mga demonyong ito, then talo tayo. Kaya through your support, yung boses ninyo, moral support, prayers and everything, lalabanan ko itong mga hayop na to. Hindi natin sila uurungan. Yung paninindak, panggugurgur, papatay at papatay talaga itong mga to. Pero sabi ko nga, hindi ko iaahain ang aking alindog na basta-basta na lang ninyong gurgurin. Okay? Kung kaya ninyong maggamitin ang pera ng bayan para gipitin ako through proxy cases, katulad ng ginagawa ni Taerna and everything, hindi ko kayo uurungan. Gusto niyo ako bigyan ng burden? Well, sabi ko nga, mga palangga, buong buhay ko, challenges. Lots of challenges. And I made it here. Kung ano man yung here, ito na ngayon. Di ba? Yung paggagapang mo sa kayong mga mayor sa Cebu, wala kayong paninindigan, wala kayong pagmamahal sa bayan. Di ba? Mga basura kayo. Duwag kayo. Ako wala akong pera. Nakatulad na ninanakaw nyo sa kabayan. Kung may pera man akong kapiranggot, yun ay pinaghirapan ko, dugot pawis ko. Ngayon nga, nagluluto na nga ako ng mga pinaritong ahas. Di ba? You know what I mean? You unscribe kuting. Kaya dun sa mga nagtatanong, may mga bagay na hindi ko pwede pang pag-usapan dito. Kasi sabi ko nga, utak sa utak to. Bangag sa matino. Kaya nga, I challenge them.
I-disseminate nyo na para may content ang mga vloggers ninyo. Para nandiyan na naman ang mukha ni Maharlika. Ayaw nyong i-disseminate. Okay, go. Bigyan ko kayo ng kabuhayan, vloggers. Okay, you extract the word, yung i-expound nyo yung ba? A word na coercion. I sent that to Lisa Smugs. A legal thing. Na-underestimate ako ng mga hinayupak na to. Oh, pinagbibitangan niyo pa ako, dito, undocumented, lahat na lang kung ano. My God. Ikaw ba ay abogada ka sa New York? O isa kang ghetto sa New York? Hindi mo kaya ang katotohanan, Lisa Smugs. At ang kaya mo lang magbayad, busalsal ng pera sa kaba ng bayan. Okay? I am. Trolls spread the word na para sa sahod na kayo sa... Kaya nga, binibigyan ko na nga kayo ng kabuhayan. Chino Mirabueno. Di ba? Pa-press con kayo. Makukulong na si Maharlika. Magbabayad ng 2 milyon. Nye. Oh, nagtatago si Maharlika. Oh, then, kausapin nyo yung nagbigay sa inyo ng information about me. Ano sinasabi ni Maharlika na nagpadala siya kay... Na alam na ni Lisa Smugs yung keyword is coercion. Na para may vlog kayo, mga buwaka ng ina nyo, para makalamon naman kayo. Di ba? O para naman hindi langawin yung inyong mga vlogs. Tangin na, 24 hours, 1,000 pa rin eh. Tangin na pala magyabang na tayo dito. Inaapi tayo eh. Mga Ilonggo, di putang, bunalon tala sila mga palangga. Nano man kamo imo. Ang amon sa Ilonggo, ang kwarta ginapiko, ginapala. Kamo lang ang antigo kamo lang antigo magtikal, how? Tikalon mayabang. Kayo lang ang pwede magyabang. Mga hiyo di puta ka mo. Siyempre, ko yung lola ko. Kamo lang, Ged. Oh. Overnight. Oh. Nilalangaw kayo kung hindi nyo pa ilalagay ang mukha ko dyan. Hindi pa kayo kumita. Hindi pa kayo magka-views at hindi pa kayo mabayaran ng presidential communications. Oh. Correct, Miss Marga. Dapat right timing and God's perfect time, sabi ni Junri Abioy. Ayun na nga palangga. Di po, tartikalo ni mga Ilonggo, ha? Abi nyo kamo ng tikalon, mga linti ka mo. Abi nyo gid ang mga hiligay nun. Kumusta na mga taga Bisaya? Na Bisaya bala. Oh. I'm just saying, mga palangga. May mga panahon minsan na nakikita ninyo ako, medyo bangag-bangag din. Pagod lang ako sa kape prito ng ahas. Pero you know what? Because of you, hindi ako nagdi-day off dito. Kasi nagde-text sa'yo, Miss Maharlika. Kaya minsan kahit katulad kanina, nung pagbangon ko, naku, mag-5 na. Pero nakatulog talaga ako. Ay, sabi ko, kailangan malaman ng taong bayan. Kasi, di ba, akala nyo, nagurgur na ako. Kaya kailangan ipakita ko yung proof of life. Right? Once na ginalaw si Pastor, umpisa na ang rally. Palaban na ang member ni Pastor na nawagan na magkaisa mga Filipino. We will support Pastor Quiboloy. Not because I support kung ano yung belief niya, sa religious belief. I have my own religious belief. I support the INC because I have friends and family. I support the other community, religious community. Kasi we have to respect our individualities, our beliefs. Ngayon, yan ang ayaw irespeto ng putang inang buwaka ng inang jotang ng ahas. Ayaw nila kasi critical tayo. Ayaw kasi nilang ipamulat natin sa mata ninyo ang kahayupan na ginagawa nila. Katulad na lamang ngayon sa pagkuha nila o pagbayad nila sa mga mayors ng Cebu para hindi magpartisipar dyan sa rally. Ganon ka-bitter. Nakita niyo ang pattern? Sa 25, meron silang pa-concert dyan sa Malacanang. 25, bukas na yan. Diba? So for sure, abangan nyo ang mga mayors na dyan palangga. I-email nyo sa akin, abangan nyo, magpo-post yung mga yan o baka dito sila mag-post pag sinabi natin. No? Email nyo yung inyong mga na makikita sa kanilang mga Instagram, mga Facebook page, dyan nyo i-email ang kanilang kahayupan. Kasi hindi pa nila alam na, ngayon alam na binukailan natin. So for sure, nandiyan yan sila sa Malacanang. Kunyari, imbitahin ni Smugs dahil ginagamit kayo, mga hinayupa kayo. Okay? Ganyan, punta sa Malacanang. Yun, alam mo naman itong mga politiko, ito napansin ko lang nung ako'y nasa inauguration o nandun ako nung May 9, nung yung sa secret counting and voting nila, yung pandorobo nila. Kahit mayaman na, ito lang yan, mayaman at mahirap,
pare-pareho lang. Pero mas lamang ang mahirap kasi mas may dignidad kayo. Ang mga mayayaman, hindi lahat, hindi lahat. O mga politiko, para silang mga linta. Dikit kay Lisa Smugs, ganyan, ganyan, ganyan. Ako sabi ko, kung ako isang linta lang, hindi ako nagdadadakdak ngayon. Dapat nagkikiskipay ako sa hinayupak na yan. Dapat kumakamkam ako ng pera ngayon galing sa kaban ng bayan ninyo. Pero hindi ako nasanay, hindi man ako politiko, nasanay na kumamkam at magnakaw sa kapwa at sa kaban ng bayan. I started working young. High school pala. High school pala, titinda na ako. Titinda na ako ng mga, nagtitinda na ako. Oy, Raimi, shout out sa'yo. Si Raimi, my friend sa Japan. Don Rolando and Ana. Happy birthday uli, Ana. Diba? High school pa lang. Nagtitinda na ako. Alam niyo yung uni-wide sales sa Cubao? O siya nakaalala niyan. Diyan ako nangungumpra nung batang high school ako. Binibenta ko sa mga kahit di ko kilala. Para akong Bombay. Nagbabahay-bahay ako. Yes, high school. Bibenta ko ng mga baso, mga kumot. Mga ganyan ako ng bagets. Di ba? Totoo yun. Bumabili ako sa uni-wide sales. Alam niyo yung mga baso doon. Kasi mahilig talaga ako sa mga magagandang floral na baso. Yung mga bonggang-bonggang magaganda. Kaya nga, ito kahit ngayon mahilig ako, punong-puno na yung aking cabinet ng mga basong pinagbibili ko sa estate sale. So anyway, binibenta ko yan. So naalala ko yung mga baso na may mga free ganito, ganyan. May mga, kunyari itong baso, no? May mga hot chocolate na ganyan na parang sachet. That was 25, 30 something years ago. Alam mo ginagawa ko? Tinatanggal ko yung mga chocolate na first, ibibenta ko uli yan. Ganun ako nung bata. Nabuhay. Okay, kaya sanay ako magbanat ng buto. Hindi ako sanay magnakaw katulad ni Lisa Smugs na gusto magpasosyal, gusto nila magpulburon, gusto mag-orgy gamit ang pera ng bayan. Okay? Sa status ng buhay ko ngayon, wala akong pera. Okay? Wala akong milyones na katulad ng ninanakaw nila. But masaya ako sa buhay ko kasi mobilize ako. Nakakakain ako ng tama. 'Di ba? Jomo-joba na nga, 'di ba? I can travel. Kaya lang ngayon. Supposedly dapat nagta-travel kami ngayong February kaso lang nag-start na ako mag-cooking show ng ahas, 'di ba? Yun yung problema. So hands-on ako. Okay? So by the way, okay. Balik natin yung issue. Kaya huwag kayong sumuko. Huwag kayong mainggit sa mga kapitbahay nyo, mga mayor nyo, na mga politiko na kumakamal ng pera ng bayan. Ang gawin nyo, maging part kayo ng boses ninyo para ibagsak natin ang mga hinayupak na to dahil sila ang punot dulo ng kasamaan sa ating bayan. Imagine nyo? Hindi ginagapang ang mga may. Tapos by the way, bago ko makalimutan, at yung si Gwen Garcia Hitad, alam niyo kung nasaan siya? Andun, sa Singapore. Ano doon, Gwen? Nagpatughong ka na naman sa kipaylawu mo? Gwen? Nagpatughong ka na naman sa bilat mo, day? Nagtatanong lang ako. Ginpasungsungan mo na naman sa tabako dito. Ay, nako. Mumo. Imagine mo? Nasa Singapore siya. Ang governor ninyo dyan, day. Paano ko nalaman yon? Syempre, ang maputing aso gumagapang kahit saan kung gumagapang si Lisa Smugs para linlangin at lingkisin itong mga mayors na ito, ang mga puting aso ay gumagapang para sa katotohanan at maiparating sa inyo. Next time mag-live ka ng pagluto ng pulburon, darating tayo doon, Oldarico. Yan talaga ang plano ko. I will do that. Magluluto ng pulburon. Tagal ko na ang plano yan. Diba? Cooking shows na Kaya lang wala pa ako yung papel-papel. Iba sa yung mga pambalot. Bumili kayo bibili tayo ng polvoron. Snake flavor. Durug-durugin ko yung durug-durugin ko yung ahas, ganyan. Pupulverize natin. Pupulverize natin yung ahas, tapos pag naging polvoron na, pasingot natin kay Kuting. Di ba? Di ba? Snake polvoron, snake flavor. Kompletos Ricados. Yung ginagawa nila kay PRD at kay Kiboloy parang direct sa taong bayan ang mga mensahe na dapat malaman ng taong bayan ng katiwalaan ng gobyernong ito. God bless everyone. True. Ang ginagawa kay Pastor Kiboloy, ginagawa kay Maharlika, ginagawa kay Kamakanas, ginagawa kay Inday, kay Pangulong Duterte. Ito po ay atake sa taong bayan. Imagine ninyo.